Hi mga ka-unstoppable! This is your unstoppable girl, Yvonne. And WELCOMATOMYVLONG. In short, welcome to my vlog. And for today's video nga guys, ang gagawin ko lang naman ay rating sa mga K-dramas na napanood ko. So, ang rating ko lang guys is 1 to 10. So, first is Meet Your Garden. Actually, yung movie na Meet Your Garden, hindi siya K-drama. Ito yung C-drama na napanood ko na nandun si Dao Mingsu at si Sunshine. So, for my rating for the movie that I watched, which is the C-drama na ang Meet Your Garden, for me is 10 over 10 talaga yan. Kasi, alam nyo, yung Meet Your Garden kasi, ito yung romance, tapos meron din siyang thriller. Ang ganda talaga niya guys, thriller talaga siya ng thriller. So, kung ano pang hinihintay nyo dyan, ipanoorin nyo na yung Meet Your Garden kapag hindi nyo pa yan napanood. Next, ito is K-drama na talaga siya, which is Korean drama na talaga, and the title is Legend of the Blue Sea. I like this one kasi yung babae nito is mermaid and mayaman yung lalaki pero parang may tinatakasan siya ganun, and then magkatagpo sila sa isang bahay. Basta panoorin nyo na lang yung Legend of the Blue Sea dahil sobrang ganda niya. Ay wait lang, hindi pa pala ako nakapag-rate kung ano yung rating ko sa Legend of the Blue Sea. So for the Legend of the Blue Sea, I will put that into 10 over 10. I like the Legend of the Blue Sea talaga. Basta kung hindi nyo pa yan napanood, panoorin nyo na yan. So next, ito yung gusto ko. True Beauty. Oh my God! Gusto ko talaga to dahil yung character doon, meron si Chaon Mo, si Wang Inyo, at yung, basta marami pa sila doon guys. So, and I'm sure na kapag pinanood nyo ang True Beauty, sure na sure, kikiligin talaga kayo. And actually, yung meron kasi sa True Beauty is romance and comedy. So, para sa rating ko sa True Beauty, of course, 10 over 10 yan. Next is, ito talaga yung pinaka gusto ko na movie sa lahat. Sa lahat ng mga napanood ko, ito talaga yung pinaka the best na gusto kong balik-balikan na panoorin. Ito siya is yung klaseng movie na to, isa siyang thriller. Talagang thriller to kasi merong mga kidnap, merong magaganap na kidnap, then magbabarilan, ganon, then magligtas ng buhay. Kagaya, isa siyang doctor na yung gustong-gusto ko kasi kapag yung may talent siya, yung pipikit lang siya tapos hindi alam ng iba na doctor pala talaga siya, mahirap lang siya pero yung talent and skills niya, oh my gosh, pipikit lang siya tapos hahawakan niya lang yung puso ng may sakit tapos malalaman niya na kung ano yung problema, and kahit yung mga doktor hindi malaman kung ano yung sakit ng lalaking yun. So, yun talaga yung gusto ko, si thriller na thriller siya, and then kunin siya ng, ay, ba't ako nagkikwento? Ang gagawin ko lang pala is rating. Then, so, yung title niyan is Doctor Stranger. So, for me, 10 over 10 talaga yan. Of course, yan yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga K-dramas that I watched. Next is Reborn Rich. For me, the Reborn Rich, gusto ko rin siya kasi thriller din kasi siya. Meron din kasi mga magaganap na away-away, ganon. So, for me, ang Reborn Rich, para lang sa akin talaga, 9 over 10 lang siya. Pero maganda din siya. Pwede nyo rin siyang panoorin. Wala namang problema. Pwede kayong mapanood sa Loklok or sa Bilibili. Next. So, the next is Pinocchio. Gusto ko to kasi yung character dito is si Park Shin-hye. So, para sa akin yung Pinocchio, 10 over 10 din siya. Kasi, alam niyo yung Pinocchio kapag magsisinungaling ka, gaganito ka, sisinukin ka. So, yung Pinocchio para sa akin 10 over 10 kasi ito kasi siya, reporter kasi siya, karamihan kasi sa mga reporter, diba, binabayaran, nagsisinungaling na sila, pinapalabas nila, hindi na tama yung pinapalabas nila, hindi na yun yung exactly na nangyayari. Pero yung Pinocchio na movie, talagang yung babaeng may Pinocchio, siya talaga yung may Pinocchio siya, tapos hindi niya magawang magsinungaling, kaya katotohanan talaga ang nire-report niya sa mga ang binabalita niya kasi kapag nagsisinungaling siya talagang sisinukin siya. So, lahat ng mga nire-report niya, of course, true yun. So, yan, panoorin niyo yung Pinocchio dahil sobrang ganda niya. Meron niyang romance and thriller din yan, guys. So, go na. Manood na kayo sa Loklok. Next is Hierarchy. Ito, for me, 10 over 10 talaga yung Hierarchy kasi gusto ko rin yan. Meron din siyang thriller. And, actually nga, ang movie na yan is mga school. Basta, guys, sobrang ganda niyang Hierarchy. Hindi ko talaga siya ma-explain. Basta, tingnan nyo lang yan. So, for me, 10 over 10 siya. Next is Doom at Your Service. Ito talaga yung movie na sobrang naiyak talaga ako. Dahil ito siya, lahat ng nandito is, meron siyang kilig talaga. Romance to na movie. And then, maganda din kasi to kasi, yung lalaki, parang meron siyang superpower, ganon. Tapos, yun, doon talaga ako naiyak sa part na, yung time na maglalaho na talaga siya. Oh my God, doon talaga ako naiyak. Oh, ay, umiyak siya. O iyan. So for me, Doom at Your Service, dahil pinaiyak mo akong movie ka, kaya 9 over 10 ka lang sa akin. Next is Ready, Set, Love. Ito guys, ito talaga yung dapat panoorin nyo guys. Kasi, actually 7 episodes lang siya, and sa 7 episodes yun, nandun na lahat yung hinahanap mo. Yung thriller, yung romance, yung comedy, lahat nandun na sa Ready, Set, Love. So ang mga nangyayari kasi dito, ang mga pangyayari kasi dito,
sa lugar na yon, sa panahon na yon, wala talagang mga lalaki. So lahat ng mga lalaki nandun sa area na basta ganun din. Merong mga babae na maglalaban para sa lalaki na gusto nilang maging partner nila, ganun. Then as you can see naman sa title, Ready, Set, Love, maririnig nyo yan. So ready, set, go, butahan mo na yung love mo. Basta ganun guys. So tingnan nyo na yan guys. Pwede nyo tingnan yan. Available sa Loklok. 7 episodes lang siya. Next is Duna. So itong movie na to, para sa akin 8/10 lang siya. Oo, talaga 8/10 lang siya yung Duna. Basta tingnan nyo na lang guys, malalaman mo kung bakit 8/10 lang sa akin. At medyo mataas siya pero medyo mababa din, ganun. Next is W. Ay, ganun. So yung W guys, para sa akin 10/10 yan. Kasi yung character niyan, sobrang ganda magdala ng mga, ano niya, yung role niya. And then yung movie kasi na yan, para siyang basta mahiwaga siya guys kasi. Example, sa drawing na yon nagiging totoong buhay pala. So ganun, basta gusto ko yung movie na yan. Kaya tingnan nyo na yan guys. So for me, 10/10. Next is, itong movie na to guys is meron din tong ginawan din to ng movie dito sa Pinas. And ang movie na to is What's Wrong with Secretary Kim. And yung nag-role nga dito sa Pinas is si Kim Chiu and si Paulo. And Paulo ba yun? Si Paulo ba yun? O basta, then sa K-drama, sobrang ganda nito guys. So for me, 10/10 kasi siya kasi puro romance talaga. Next is Doctor's Romantic. Ito, gusto ko rin to kasi para din siyang Doctor Stranger na meron din, mag-opera-opera din sila, mag-contest din sila, tapos may mga magbi-betrayed, merong mga, ang daming mga betrayal, then ang dami ring mga, basta ganun, maglalaban sila. Basta tingnan nyo na yan guys. So for me, 10/10. Is Emergency Couple. So for me, the Emergency Couple is only 9/10 kasi ito kasi yung hindi sila pinayagan ng mga magulang nila na magpakasal silang dalawa. Pero yung ginawa nila, tumakas sila, pumunta sila sa simbahan, nagpakasal sila ng kahit 1 minute lang, nakasal sila ng 1 minute only. Tumakas sila din. Pagtapos nila noon, yun yung intro din. Pagkatapos noon, nag-aaway sila, nangabasag-basag na yung mga gamit nila, and then nagkahiwalay na naman sila, and then nagkasama sila sa ospital na doon sila nagtatrabaho, doctors, and then doon sa ospital na yun, doon din mabubuo o mababalik ang pagmamahalan nila kahit nag-divorce na sila, magkakabalikan sila. Ito yung pinaka gusto nyo, alam ko. Ang title ng movie na to is Welcome to Waikiki. Ito siya. So yung movie na talaga to. So ang movie na to, sobrang talagang magtutulak kasi lahat comedy talaga, halos lahat talaga comedy. And actually kahit yung mga konting, mga simpleng usapan lang nila at mga simpleng galawan, talagang matatawa ka na. And also, meron din siyang konting romance. So for me, 10/10 kasi natutuwa ako kapag ito yung pinapanood ko. So yun na nga muna guys, ang i-rate ko na mga K-dramas na I've already watched. So don't forget to like, share, and subscribe, and also don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga kaganapan.